Magsitayo po ang lahat bilang panimula ng ating banal na misa. Makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayuri. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating pagnonobena para sa kapistahan ng ating minamahal na patron na si San Isidro Labrador. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, taglay ang pusong nagsisisi, lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng awa at kapatawaran para sa mga pagkakasalang ating nagawa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang lagi naming maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dine, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisa naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay iwag na kayong atangan ng inipapang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at binigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Naghahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na purihin ka tawitan ng awiting masisigla. Gumising ka katawan ko, gumising ka kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo yaong lumang lira't alpa. Tumugtog ka, hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan, poon ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko.
Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat tayo ay mayroong iba't ibang konsepto ng pag-ibig o pagmamahal. Maaaring pagmamahal na ating natutunan sa mga napapanood natin sa TV, maaaring pagmamahal na ating nakikita sa mga tao sa paligid natin, pagmamahal na ating nararanasan sa iba't ibang tao na nakakasalamuha natin sa araw-araw. Iba't ibang mukha ng pag-ibig. Ngunit mga minamahal kong kapatid, nais kong ipaalala sa bawat isa sa inyo na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ating matatagpuan sa pinagmumulan nito. Walang iba kundi sa Diyos. Dahil anumang paraan ng pagmamahal na ating ibinibigay, anumang uri ng pagmamahal ang ating tinatanggap, ang lahat ng ito ay nag-o-originate sa source of love. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magandang sama-samang pagnilayan ang ating mabuting balita sa araw na ito mula sa Ebanghelyo ni San Juan, kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay sa atin ng isang mahalagang mandato o utos. Ang sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kumbaga, sa madaling sabi, tayo ay magmahal tulad ng pag-ibig at pamamaraan ni Kristo. At paano nga ba natin maisasabuhay yung pagmamahal ni Kristo? Sabi ni Jesus sa ating mabuting balita, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong handang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang minamahal, sa kanyang kaibigan. Mga minamahal kong kapatid, nais kong bigyang diin yung salitang pag-aalay ng buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Iniisip natin kung minsan yung pag-aalay ng buhay ay gawain lang ng mga bayani, gawain lang ng mga martir. Pero kung tutuusin, kung ating titingnan yung ating mga karanasan sa pang-araw-araw, yung pag-aalay ng buhay, ginagawa ng marami sa atin sa araw-araw. Katulad na lamang ng isang magulang na halos magkakanda-kuba sa araw-araw para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ang isang anak na nagsisikap na mag-aral at makapagtapos para masuklian yung paghihirap ng kanyang magulang. Ng isang manggagawa na nagiging tapat sa kanyang pagtatrabaho sa araw-araw. Isang lingkod ng simbahan na nagiging tapat sa kanyang ginagawang paglilingkod, may nakakakita man o wala. Ito yung mukha ng pag-aalay ng buhay. Hindi mo kailangan mamatay, hindi mo kailangan kitilin ang buhay para sabing nag-aalay ng buhay.
Ang nais sabihin sa atin ni Jesus sa pag-aalay ng buhay ay yung kahandaan ng puso na magsakripisyo alang-alang sa kanyang minamahal. At mga kapatid ko, ito ang diwa ng pag-aalay ng buhay. Kapag handa kang magsakripisyo ng bahagi ng iyong sarili para sa kabutihan at kapakanan ng iyong minamahal. Kaya mga minamahal kong kapatid, love is not only about laughter. It is not about kilig. Love is about our personal decision to choose what is good to our beloved. Kahandaan ng puso na magsakripisyo alang-alang sa kabutihan ng kanyang minamahal. At itong mga salita ni Jesus ay hindi galing sa kawalan. Dahil kung tutuusin, ito rin ang ginawa ni Jesus sa atin sa araw-araw. Hindi lang si Jesus nag-alay ng buhay sa krus. Kasi yung kanyang buhay sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapagaling ng mga may sakit, sa kanyang paggawa ng iba't ibang himala, lahat ng iyon ay pagsasakripisyo ng kanyang sarili para sa kabutihan nating lahat. Kaya nga, when you choose to love, you choose to sacrifice what you have for the sake of those people you love. Hindi ka makapagmamahal kapag puro ka lang pakabig. Kasi ang pagmamahal nangangailangan din ng pagbibigay. Gayon din naman mga minamahal kong kapatid, sinabi ni Jesus sa ating mabuting balita, itinuturing ko kayong mga kaibigan at hindi na mga alipin. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mga minamahal kong kapatid, it is a great challenge for all of us to be one of the friends of Jesus. Ito'y isang malaking hamon sa atin na makipagkaibigan kay Kristo. Dahil bagamat si Jesus ang nag-aanyaya sa atin na makipagkaibigan tayo sa Kanya, pero yung pakikipagkaibigan kay Kristo ay merong akmang pagtugon na hinihingi sa atin. Kung minsan kasi dumarating yung pagkakataon, gusto nating makipagkaibigan sa Diyos. Gusto nating mapalapit sa Diyos. Gusto natin maglingkod sa Diyos. Lahat tayo at some point ng buhay natin, yan ang gusto. Pero ang pakikipagkaibigan kay Kristo requires a conversion of heart. Pagbabago ng puso. Kung gusto mong makipagkaibigan kay Kristo, baguhin mo yung ugali mo sa paraang inaasahan niya sa iyo. Kung gusto mong makipagkaibigan kay Kristo, talikuran mo yung kasalanan mong paulit-ulit mong kinahuhulugan. Kung nais mong makipagkaibigan kay Kristo, piliin mong sumunod sa kalooban ng Diyos sa araw-araw. Mga minamahal kong kapatid, hindi conditional yung pakikipagkaibigan kay Kristo. Bagkus, it is an invitation for us to respond appropriately to the friendship that Christ has given us. Kung nais nating makipagkaibigan kay Kristo, hindi pwedeng namumuhay pa rin tayo ng malayo sa Kanya. Ang pakikipagkaibigan kay Kristo ay pag-aakma rin ng buhay natin sa buhay na inaasahan ng Diyos sa atin. Mga minamahal kong kapatid,
sa pag-anyaya sa atin ni Kristo na magmahal gaya ng pag-ibig niya sa atin. It is a concrete invitation for all of us to have friendship with Jesus. Yung pakikipagkaibigan kay Jesus, hindi utilitarian, hindi transactional. Yung utilitarian, nakikipagkaibigan ka lang dahil meron kang napapala. Yung transactional, yung pakikipagkaibigan na dahil meron ka lang kailangan. Hindi ganon ang pakikipagkaibigan kay Kristo. Dahil si Jesus, sa kanyang pakikipagkaibigan sa atin, tinatawagan tayong laging piliin kung ano ang ikabubuti ng ating minamahal. At sa ating pakikipagkaibigan kay Kristo, ito rin ay paanyaya sa atin na iakma ang ating buhay sa inaasahan ng Diyos sa atin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong 3 araw ng ating pagnonobena para sa kapistahan ng ating minamahal na patron na si San Isidro Labrador, harinawa tayo makatagpo ng inspirasyon sa Kanya. Pakikipagkaibigan kay Kristo sa pamagitan ng pagbibigay ng oras para sa banal na Eukaristiya. Pakikipagkaibigan kay Kristo sa pamagitan ng paggawa ng may katapatan. Pakikipagkaibigan kay Kristo sa pagsusumikap na maging banal sa araw-araw. Si Jesus gustong makipagkaibigan sa iyo. Ang tanong, gusto mo rin bang makipagkaibigan sa Kanya? Tinatawag tayo ni Kristo na kanyang mga kaibigan at tinutusang ibigin ang isa't isa. Ipakita natin ang pag-ibig na may katapatan ang ating tutugon. Panginoon, panatiliin mo kami sa iyo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga tinawag upang mangarangal ng ebanghelyo sa anumang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga namumunong politiko naway matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga mag-asaway naway isa puso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga kapatid nating yumao, naway pagkalooban ng Diyos na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso at isipan, ibulong natin sa Panginoon ang nilalaman ng ating kalooban. Ama naming mapagmahal, sa tulong ng panalangin ng aming minamahal na patron na si San Isidro Labrador, dinggin mo ang aming panalangin at loobin mong lumagos sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang akin at inyong pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo sanang kalugdan. At kami ay gawin mong haing sa iyo ay laging nakalaan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, Ama among tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming marami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panalangin kay San Isidro Labrador, magsiluhod po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siyang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, panalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ngayon po ay ating isasagawa ang pag-aalay ng mga bulaklak sa mahal na Birhen ng Flores na pangungunahan ng greeters and collectors.
Ang mag-aalay ng palumpod ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Flores ay si Ginang Estrelita Mongcal Arevalo. Magsitayo po ang lahat. Ang magsasabit ng girnalda sa ating patron San Isidro Labrador at Maria de la Cabeza ay ang Domalanta at Frias family. Magsiupo ang lahat. Sa pangunguna po ng ating minamahal na Kura Paroko, Reverendo Monsignor Adi Vergara, sa kanyang katuwang na pari, Reverendo Padre Francis Joel Cruz, ang buong sangguniang pastoral, ang Hermanidad 2026, Commission on Evangelization at Commission on Family and Life, ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga nanguna, nakiisa at nakibahagi sa ikatlong araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating patrong San Isidro Labrador. Pasasalamat po sa mga sumusunod, ang samahan ng mga Lekom, ang samahan ng Pasca, ang samahan ng SPPC San Simon, at pasasalamat din po sa kay Ginoong Timoteo at Ginang Frias, Ginang Emeline Frias at kanyang pamilya. Palakpakan po natin sila. Pinapasalamatan din po natin ang nanguna sa paghahandog ng mga bulaklak ngayong araw para sa pagdiriwang ng Flores de Mayo. Pasasalamat po sa samahan ng Greeters and Collectors sa pangunguna po ni Ginang Estrelita Arevalo. Palakpakan po natin sila. Ngayon naman po ang buong sambayanan ng parokya ni San Isidro ay taus-pusong nagpapasalamat sa pagpapaunlak sa paanyaya na manguna sa ikatlong araw ng Misa Nobenaryo. Pasasalamat po kay Reverendo Padre Roel Aldwin Valmadrid mula sa Immaculate Conception Minor Seminary, Giginto, Bulacan. At bilang tanda po ng pasasalamat, inyo pong tanggapin ang munting regalo likha ni Sophie Gonzalez
mula sa Hermandad at munting regalo mula sa aming parokya. Tinatawagan po sa harapan ng kinatawan ng COEV at ng CFL at ng Sangguniang Pastoral. Palakpakan po muli natin si Father. At ngayon po ay hihingin din po natin ng sandali ng kanyang oras para bumunot po ng 10 mananalo po para sa raffle na handog po ng ating Kuraparoko Mons Adi. Tinatawagan po si Juliana Yap, Jerome Gaurin, Mary Crisostomo, Nida Fahila. Lida Fahilan. Sa harap po muna lahat po ng nanalo. At Benny Onyas. Sila po ang unang nanalo ng mga vitamins mula kay Mons Adi. Tinatawagan naman po ang nanalo ng mga munting imahen. Yeng Herrera, Josephine Ningal, Alyan Palatyaw, Rowena Razon, at Brother Grasing Padua. Josephine Ningal. Yan, palakpakan po natin muli ang mga nanalo po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Bago po ang pagbabasbas at paghahayo, ay nais ko rin pong ipagpahayag ang aking pasasalamat sa ating pong minamahal na Kuraparoko, kay Monsignor Adi, sa ating pong Parochial Vicar kay Father FJ, at sa PPC at sa inyo pong lahat sa pag-anyaya po sa akin na makapagdiwang ng banal na misa ngayong 3 araw po ng inyong nobenaryo para po sa kapistahan ng ating patron na si San Isidro Labrador. Nung tinext po ni Kuya Joseph, yes po agad ang sagot ko. Wala na pong ibang sagot. Yes lang po. Kaya, pag mga taga-Malinta po, yes agad ang sagot. Ano? Kaya, maraming salamat po sa pag-anyaya po sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo at laging ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah.
Ang Frias family po. Dumalanta at Frias family. Kasunod po ang Hermanidad 2026, Commission on Evangelization at Commission on Family and Life. Susundan po ng lectors and commentators.